Isa pang mapagpalang umaga sa ating lahat. Minsan pa purihin po ang ating Panginoon. Sa napakagandang umagang ito na tayo muli nagkita-kita, nagkasama-sama. Salamat o Diyos sa buhay na taglay ng bawat isa. Salamat Panginoon, tunay nga na sa iyong kabutihan, minsan pa patuloy namin itong nararanasan sa aming pong mga kanya-kanyang buhay. Sa umagang ito, salamat sa muli malayang pagkakataon na maitaas namin ang iyong banal na pangalan. Mapapurihan ka o Diyos, maitanghal ka sa aming pong mga kanya-kanyang buhay at sa lugar na to na kami po ay magkakasama. So lahat po tayo umawit para sa ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga tinig, ang ating mga kamay upang siya'y purihin, pasalamatan at luwalhatiin. Oh, hallelujah! We will lift your name on high, O Abba Father, for you are great. You are holy, O you're magnificent, O Jesus. You are wonderful. You are good, O God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Once again, Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Come on, church, once again, let us all sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Once again, Lord, I lift your name on high. Oh, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky,
Hallelujah. We will continue to lift our hands, our voices to you alone, O Jesus. For you deserve all the glory and highest thanksgiving and praises, O Lord. Papuri, pasalamat, pagdakila, O Diyos. Hallelujah. Lahat po tayo minsan pa umawit para sa ating Panginoon. Blessed be your name, O God. O blessed be your name, O Jesus. Blessed be your name, land that is plentiful, streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, the found in the desert place. They walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out on, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, till I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. With the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, there's pain and the offering. Blessed be your name. Come on, child, let's sing every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. The darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, come on, child. Blessed be your name, oh Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. Oh, we bless your name, oh God. We worship you, oh Abba Father. You are great, oh Jesus. You are wonderful, God. Salamat, Panginoon, sa mga awiting ito na inilagay niyo po sa aming mga kanya-kanyang puso upang aming maisambit ang aming pagpupuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon, na pangalan Ama. Oh, you are great, oh Jesus. You are awesome. You are wonderful, God. Salamat, oh Diyos, na Ikaw ang Diyos na buhay, na meron kami, na meron ang bawat isa, Panginoon. And anumang season ng aming mga kanya-kanyang buhay, Panginoon, kami mananatili, Panginoon, na pupurihin at itatanghal ka, O Diyos. Salamat sa kagalakan, kalakasan, O Diyos. Kakumpletuhan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. O papuri, samba, O Diyos. Pagdakila, Ama. Hallelujah. We worship your name, O God. We worship your name, O Jesus. Hallelujah. The wind blows in its storms, and the darkness begins to form. I will worship the name of Jesus. He calms the raging seas, overcomes our enemies, and turns our darkness into light. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He's a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Our God who sits on the throne, He will reign forevermore in His kingdom, will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing His King, as we worship the name of Jesus. So come on, child, let's all lift our hands. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He is a
a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty and power, author of wisdom, better than life, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty and power, author of wisdom, better than life. There is power, power, power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God, and His kingdom shall reign forever. Jesus reign, His kingdom shall reign forever. Jesus reigns. There is power. Come on, child, let us sing. There is power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. There is power, power, power in the name of God, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful, mighty and power, author of wisdom, better than life, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty and power, author of wisdom, better than life. Oh, you are great, Lord. Oh, you are awesome, God. You is an awesome, wonderful God, mighty and power, author of wisdom, better than life, better than life. Oh, you are great, Lord. You are awesome, God. Oh, you are wonderful, Jesus. You are good. You are magnificent, oh God. Salamat, oh Diyos. Yes, God, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos. Sadya napakabuti mo, Ama. Salamat at napadako kami sa lugar na to, O Diyos, upang purihin ka, upang sambahin ka. Sabi mo nga, isa o dalawa nagkakatipon, you are in our midst. Kaya nga po, maraming salamat sa umagang ito sa pagbubukas ng aming gawain. Sa pamamagitan nito, O Diyos, maraming salamat sa aming mapakikinggan ngayong umaga na kung saan isi-share ni Pastor para magkaroon ng kalakasan ng aming buhay spiritual. Totoo nga po, kung kami mananalig sa iyong salita, ay maraming blessing, maraming prayer na mapapasa amin, O Diyos. Kaya po, gabayan mo si Pastor sa paghahayag na iyong salita. Gamitin mo siya, O Diyos. Kaya maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Yes, so Jesus. Tunay nga, O Diyos,
na ang lahat ng mabubuting bagay ay inyo na pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At sa aming spirit, O God, kami po ay kumpleto na, Panginoon. Indeed, we are blessed and highly favored bilang mga anak mo, O Diyos. Kaya marapat lang, Ama, patuloy naming ipagkaloob, ibalik, Panginoon, na aming pasasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa aming pong mga kanya-kanyang buhay, sa iyong katapatan, O Diyos, at kadakilaan, Ama. O hallelujah. Hallelujah, God. You're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend, forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Once again, Charlie, let us sing. You're my Savior, Jesus. You're my Savior. You're my healer. You're my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done. Come on, church. I am favored, I am blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Nothing is impossible for those that believe. Nothing is too
cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done. I am favored, I am blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done. I am favored, I am blessed by the cross and your blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done. Nothing is impossible for those that believe. Nothing is too difficult for our God. Nothing is impossible for those that believe. I believe in you. Nothing is impossible for those that believe. Nothing is too difficult for our God. Nothing is impossible for those that believe. I believe in you. I believe in you. Oh, nothing is impossible with you, oh Lord. Oh, we lift your name on high. We praise you, oh God. We praise your name, O Jesus. So, salamat, O Diyos. Salamat po, Ama. Tunay nga, Panginoon, ang bawat isa ay iyo pong pinagpala ng higit pa, Panginoon, at sobra-sobra, O God. Salamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ang iyong ginawa, Panginoon, pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa pag-ibig at dakilang katapatan, O Diyos, na amin pong nararanasan sa bawat araw po ng aming mga kanya-kanyang buhay. Papuri, pagsamba, pagdakila, O Diyos, maingat naming binabalik sa iyong banal na pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka! Salamat, O Diyos! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, thank you, Lord. May sound. Hello, sound check. Meron po. Sige. So, purihin po ang Panginoon sa mga nakatawid sa umagang ito. Bagamat sarado yung mga kalsada because of the big event ng city dahil sa Ironman, ano ba yun? 70.3? No?
Hindi ko alam kung hindi ko naintindihan ano yung 70.3 ano. So I think this is a triathlon. Tatlong dapat marunong kang lumangoy, marunong kang magbike, marunong kang tumakbo. Ayan. Sabi ni Kuya Elliot, kulang lang daw siya ng pagbike. Pwede na. So you can run, you can swim, and then you can do biking. So yun yung Ironman. I think this is an international event at maraming mga foreigner na nandito ngayon sa lugar ng Puerto Princesa. No wonder halos puno yung mga flights, no. Umuwi ako ng Friday night, late night pala, no. So puno din ang flight, no. And then mamaya puno din ang flight. Okay. So, praise God and good morning to everyone. Siguro yung iba pinili na nilang sa FB sila, no. Baka nakita nila yung yung schedule, no. Sabay-sabay we have yung Subarao event, no. That's an event ng Underground River. At ito yung kaya ang daming tao doon sa downtown. Dito banda, marami ngayon dahil dito yung yung mga takbuhan. Ano ba yung takbuhan ba yan o bike yan? Yung bike. Yung takbuhan, saan yun? O tumatakbo kang dala mo yung bike. Hindi naman. Yun ang maganda pala, no? Sa susunod, dadagdagan nila, pagkatapos mo mag-bike, tumakbo ka, dala mo yung bike mo. Okay, so thank you, Lord. I will just continue yung na-share ni Ma'am Shea sa atin last Sunday about the worry, So on the different views na titingnan natin, Now, yung ating share it question, paano ba ang pagtugon sa ating pangangailangan? Okay. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka, wala ka ng pangangailangan. Lahat ng may pangangailangan, lahat ng walang pangangailangan pala, taas ang kamay. Lahat tayo merong pangangailangan. At paano yun natin ito tinutugunan yung ating pangangailangan? Of course, sa buong bahagi ng ating buhay, nung tayo nakipag-ugnayan sa Panginoon, God has a bigger part ng ating buhay. Malaki yung kanyang bahagi. At hindi tayo namumuhay na wala siyang bahagi. In fact, He is already our life. Diba? The life now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, siya na mismo yung ating buhay. At maaring iba-iba yung ating pagtugon sa ating mga pangangailangan. At merong siksik, merong liglig, merong umaapaw. So, iba-iba yung meron, no? Now, alam mo ba na magkaiba yung pag-aalala? Sometimes we call it pagkabalisa o ito yung worry. No? By the way, yung pinapatungkulan dun sa Matthew chapter 6 na yon, it's all about material things. Iinumin, kakanin, bibihisin, titirhan, Everything pertains to material things. So, yung sinasabing, huwag kang magalala, huwag kang mabalisa. Tapos, hinihilin tulad sa ibon. Hindi ka hinihilin tulad sa ibon. O, tingnan mo yung ibon, lumilipad, ikaw hindi. Hindi ganun, Kung hindi ang hinihilin tulad na, yung ibon pinapakain. Hindi niya hinihilin tulad na lumilipad siya, ikaw hindi. Kung hindi, ang binigyan niya ng pansin niya yung pinapakain. Ibig sabihin, natutugunan yung kanyang pangangailangan. So, magkaiba yung pag-aalala o pagkabalisa sa pag-iisip. Lahat ng may isip magsabi ng yes. So, may isip tayo. Ito yung ginagamit natin. Tama po ba? Pagka tayo ay sa pagtugon sa ating mga pangangailangan,
ginagamit natin ito. No? Halimbawa, mayroong pangangailangan. Isip ka naman ng paraan. Anong gagawin natin? Malapit na naman ang enrollment. Isip tayo ng paraan paano matugunan yung ating pang tuition. Okay. Hindi sinabing, malapit na yung enrollment, mag-alala ka na. Mabalisa ka na, Hindi. Instead, we think, no? Magkaiba, kaya sabi ko, magkaiba yung pag-aalala at pag-aalala, worry o pagkabalisa, again, refers to material thing, sa pag-iisip, no? Pag ikaw ay nag-iisip, magkaiba yun. No? Hindi ibig sabihin nag-iisip ka, nag-aalala ka. Amen? Sa kabilang banda, lahat ng nag-aalala, nag-iisip. No? Sobrang pag-iisip naman yun kasi ikayo'y nag-aalala, di ba? Now, ang sinabi ng Diyos ay huwag mag-alala. Pero, hindi niya sinabing huwag kang mag-isip. Tama? Ang sinabi niya, huwag kang mag-alala. Ang sinabi niya, huwag kang mabalisa. Pero hindi niya sinabing huwag kang mag-isip sa pangangailangan sa buhay. Malaking bahagi na natutugunan may bahagi yung ating pag-iisip sa pagtugon sa pangangailangan natin sa buhay. Tama po ba? Kung si Kuya Romel na mamasada, nag-isip siya, saan kaya maraming pasyente? Ay, masahero. Masahero, sorry. Doktor, wala yun. Saan kaya maraming pasahero? No? Meaning to say, nag-iisip siya. No? Hindi siya nag-aalala, naku, walang bakon si Tintin. Hindi, no? Nag-iisip siya, saan kaya merong pasahero? Si Kuya Leliot naman, saan kaya banda merong isda? Tama? Hindi yung sakay lang ng barko, anong tawag doon? Bangka. Si Kuya Leliot, bangka, bahala ka na, dalhin mo ako sa saan merong isda, no? Di ba? Nag-iisip siya, anong oras, anong araw, mataas ba ang buwan, mababa, mangsinag, nag-iisip siya. Saan siya pumunta? For what purpose? Para matugunan. Meron siyang mahuli. No? Meron siyang mabingwit na ginto. Na isda doon sa dagat. So, nag-iisip siya, At, kaya nga sabi natin, iba yung nag-aalala nababalisa sa pag-iisip, no? So, ito yung naging preaching ni Ma'am Shea, na worry, yung pag-aalala. Meron talaga, epekto ito, Ngayon, hindi posible na walang anumang pag-iisip tungkol sa ating mga physical na pangangailangan. Yes. Pag nagtatrabaho ba kayo, di ba kayo nag-iisip? Kaya John, kusang tatayo yung building na yan. Huwag mo nang isipin, hindi, di ba? Sa pag-isip mo, iniisip mo, dinidiskarte mo, paano ko kaya matatayo yung pagkalaki-laking building na to? Di ba? Hindi yung, sige, aalo ka lang dyan, sige, buhos mo. Pagka medyo malabnaw, kulang pa yan. Hindi, sinusukat mo, di ba? Sige, tapon mo yung mga bakal dyan, kusading mag-a-arrest din, hindi, di ba? It will not come naturally, di ba? Nag-iisip, di ba? Di ba sabi ko, kaya tayo nag-aral para turuan tayo paano mag-isip. At malaman natin kung ano ang tama, kung ano ang maganda. Kaya, imposible, sabi nga, hindi posible na walang anumang pag-iisip tungkol sa ating mga physical na pangangailangan. Amen? Para matugunan, nandun yung pag-iisip. Even Jesus, sabi dito, parang na-share ko na ito, parang pinlashback ko lang. Maging si Jesus ay nag-isip tungkol sa kanyang pangangailangan ng pera para magbayad ng buwis. Even Jesus, meron siyang, bagamat dun sa Psalm, He owns everything. And yet, sa Matthew chapter 17, review natin. 24 to 27, total maiksi lang naman. Pinlas ko na lang. So, remember na dito si Jesus ay nag-isip. When you read the Bible, you have to make some
sort of imagination. Parang nag-i-imagine ka, no? Magkaiba yung nakikinig ka ng dula, hinabot niyo pa ba yun? Kaysa nanonood ka ng TV. Diba? Ano ba yung dula na maalala niyo yung pamagat? Alam niyo pa ba yung mga mata ni Angelita? Alam niyo pa ba yun? Si Romel daw ang alam niya, si Matar. Diba? Talagang, minsan, pumunta ako sa sa isang studio. May tour kami nun sa, I think subject ba yon na sa parang communication may electronics kami nun, subject namin communication. Tapos nagkaroon kami ng tour sa mga radio station. Inabot namin yung radio station yung dula, yung pinapalabas sa radyo, pinapakinggan sa radyo, hindi pinapalabas sa radyo, no. Tapos nakita ko yung announcer, isang tao lang, ang dami niyang boses. Tapos yung mga sound effect niya, meron akong nakikita ng kutsara, tinidor, talagang ginaganon-ganon lang niya, no? Parang may tumatakbong kabayo, parang ganun. Sabi ko, ang galing, no? Pero pag nanonood ka, ay nakikinig ka lang, ini-imagine mo, it creates something, di ba? So the same thing, when you go over to the Word of God, you have to use your imagination. Remember, sabi natin, you have a divine imagination. And that is a gift, no? So, gamitin natin yon when we read and when we study the Scripture. Kaya nga, dito sa Matthew 17:24, sabi dito, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo at nagtanong sila, nagbabayad ba ng buwis sa templo ang iyong guro? Sabi niya, no? Verse 25, sabi niya, siya'y sumagot, opo. Nagbabayad siya, sabi niya. At pagdating niya sa bahay, naunang nagsalita si Jesus at nagtanong, ano sa palagay mo, Simon, kanino sumisingil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Verse 26, at nang sabihin niya sa ibang tao, ay sinabi sa kanya ni Jesus, sa makatuwid, hindi na pinagbabayad ang mga anak. Sabi niya. So, ibang preaching yun, So, sa 27, natin muna pumunta. Verse 27, pumunta ka sa lawa, maghulog ka ng bingwit. No? So, therefore, kailangan niya magbayad ng buwis. So therefore, nag-isip siya paano siya makakabayad ng buwis, di ba? Pumunta ka, binigyan niya ng instruction si Peter, pumunta ka sa lawa at maghulog ka ng bingwit. Ano nga yung bingwit? Yung kawil. Maglagay ka ng bingwit. Hindi bubuwit yan, bingwit. Iba yung bubuwit sa bingwit pala, kawil, Kunin mo ang unang isdang lilitaw. At pagkabuka mo sa bibig nyon, makakakita ka roon ng salaping pilak. Kunin mo yon at ibigay mo sa kanila, pambuwis nating dalawa. Okay? Anong problema ni Jesus during this time? Kailangan niya ng pera, tama? Kailangan niya ng pambayad ng buwis. Bagamat alam niya, He owns everything. At sa kanyang lahat ng bagay na meron. Pero, nag-isip pa rin siya ng paraan upang sa gayon, matugunan ng tamang pagtugon yung pangangailangang hinihingi sa kanya. O maging sa kanyang mga alagad, I think in Psalm, the world is mine and all that is in it. Now, yung pangyayaring ito ba ay isang himala? Yes or no? Ito ba ay isang himala? I think it's yes. Tingnan mo, Hindi lamang ang pera na ibinigay para doon sa yung pangbayad nila ng tax.
Imagine, walang sukli. Diba? It is just the exact amount. Diba? Nung binigay, sabi niya, oh, sobra yan na yung sukli. Diba? It is just the exact amount. So, sabi nga ng patalastas, it's a miracle. Diba? It is just the exact amount. And not only that, galing sa isda. Unbelievable. Diba? Hindi na tinan, mga alagad, may pera ba kayo dyan? Ano muna tayo? Patak-patak. Bayad natin. Even the disciples, may pera sila. Ano ba? And yet, hindi niya inanuhan. But instead, ang naisip niya, imagine, isda ang nagbigay sa kanya. No? Hindi rin umulan ng pera. No? Ayan, pera. Ayan, bigay mo sa... Hindi. Diba? Merong ginamit. No? So happen, it is an extraordinary isda. Namalengke na ba kayo, kuya? Nakabingwit ka na ba kuya ng isda? Pamalengke ko, isda. Kukunin ko yung may pera dito. Sabi ni Kuya Elliot. Hindi, di ba? Ang ginamit ng Diyos, it's really unbelievable. So that shows how powerful, At hindi lang yon. Another thing na makikita natin doon, yung una pang isda ang nabingwit. Ang meron. No? Iniisip ko, yung isda na yun, medyo malaki-laki eh. Kasi kasya yung sa bibig niya, hindi ito maliit. No. Bagamat maaring ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan, it is not impossible yung in a miraculous way o yung tinatawag nating malahimalang paraan. Pero mali yung kaisipan na mananalangin ka lamang, pagkatapos maghihintay sa Diyos, magpapaulan ng pera, itataas mo ang kamay, pagdilat ng mata mo, meron na. That is not the case. Amen. Hindi yon yung paraan ng pagtugon sa ating pangangailangan. Remember, God uses people. Amen? But sometimes, He uses fish also. Pero sa atin, mas paniwala pa yung tao. Whatever, hindi direct, merong pagdadaanan. Merong channel to give our finances. Say yes. Say amen. A popular verse na nabibigyan ko minsan ng maling pakahulugan, but this time we have to look at it in some other context. Sabi dito, Luke 6:38, malimit ginagamit ito sa pagbibigay. Kasi merong word na magbigay. Sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, kinakalog-kalog at umaapaw. Wala pa nang kinakalog-kalog. Umaapaw. Umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. There is a part. Merong isang part and there is the other part. And both of these, parehas tao to. Amen. Amen. Pag nagbigay ka ba, ang Diyos bang nag-abot sa iyo? Hindi. It's both person to person. Diba? Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo ay iba sa inyo rin gagamiting panukat sa iyo. Say yes, no? Now, totoo na ang Diyos ang ating source. Yes. No? Ang Diyos ang ating source. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mabubuting bagay. Ang pangangailangan mo, yan ay galing sa Diyos. Amen? Pero, hindi literally iaabot sa iyo ng Diyos ang pangangailangan mo. Lord, pang tuition, malapit na. So, hindi bababa yung 20, tsaka 50. Sabi sa'yo, baka sabihin ng ama ko na kulang yan. Tayo, kulang yan, Hindi bababa. Merong channel.
Amen? Bagamat siya ang source. No? Ngunit, sabi natin, pagdating sa needs, ang Diyos ay gumagamit ng tao. Amen. May pangangailangan ng anak mo. Sinong ginamit niya? Ikaw na magulang. Amen? Amen? May pangangailangan ka. Sino ginamit niya? Ang iyong kumpanya kung nagtatrabaho ka. Kung sa gobyerno ka, ginamit ang gobyerno sa iyong pangangailangan. Okay. Sinong gobyerno? There is something representative. It's still a people. Merong representation. Kaya nga, meron tayong mga namumuno, meron tayong mga namamahala. That represents a certain group o department ng isang pamahalaan. Say yes, no? Ngayon, kung mananalangin ka para sa iyong pananalapi, hindi gagawa ang Diyos ng pera at ilalagay sa iyong pitaka. No? Pitaka wallet, no? Ano bang magandang Tagalog? Yun na rin, pitaka, no? Kapampangan kasi yun, eh. So, hindi nilalagay sa iyong wallet when you pray. Instead, it's very clear to us, gagamit siya ng tao. Amen. Pwede ring aso, pwede ring pusa, pwede ring isda. But generally, God uses people. Say yes. Ngayon, kailangan nating maniwala na dinirinig at sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Hindi yung magpipray ka pa lang, nagdududa ka na, nag-aalala ka na. Di ba? I think yung itong weeks ng AMB ko, di ba? Yung tawag nito. When you pray, wala yung mga hindi magagandang bagay. Walang nananalangin ng nasa isip ay hindi magandang bagay. Pagka ikaw ay nasa yung prayer mode ng panalangin, walang masama kang iniisip. Kasi pag meron kang masamang iniisip, sa panahon ng panalangin, hindi ka nananalangin. Amen? Yung lahat kaya nga yung tinranslate natin dun sa Philippian, pawang isipin, pawang mabuti, pawang karapat-dapat, pawang kapuri-puri. Meaning to say, pag gano'n ang ginagawa mo, you are actually praying. Ikaw ay nananalangin ka. Kaya nga, hindi pwedeng pagsabayin mo yung masama at mabuti. Pag mabuting iniisip mo, hindi ka makakaisip ng masama. Parang hindi pwedeng meron kang faith at the same time nag-aalala ka. Cannot be. Hindi pwedeng sabay. It's either nandun ka sa nag-aalala ka o nandun sa naniniwala ka at nananampalataya ka. Hindi pwede. Isa lang ang pwede mong mapagtuunan. Bagamat sumasagi-sagi lang isa, pero pagka nandun ang focus mo, you will stay there. Kaya maniwala tayo na when we pray, dinidinig ito ng Diyos. At hindi lang niya dinidinig, sinasagot yung ating panalangin. And then, ipag-pray ang mga taong gagamitin niya para ibigay ang sagot. Pera man yan, trabaho man yan, ano man yan. Okay. But believe, na remember yung provision ay nandun na. Say amen. Maaring mag-provide nito yung ating mga boss, maaring ang mag-provide nito yung mga taong tatangkilik sa yung kung meron ka mang produkto, meron ka mang serbisyong inio-offer o tinatawag nating mga kliyente o kaya mga iba-ibang tao. Okay. Say yes. Ibig sabihin nito, merong kabahagi. Lagi ang ibang tao, Say amen. Merong isang good example in the Old Testament. In 2 Kings chapter 4 verse 2 and 7. Let's just read, sabi dito. In 2 Kings chapter, it's a good model, yung pagtugon ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. 2 Kings chapter 4 verse 2 and 7. Sabi dito, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo.
ano bang mayroon ka sa bahay mo? Sabi niya, wala po. Maliban sa isang boteng langis. So, sabi niya, sagot niya. Siguro nanghihingi ng tulong yung mag-ina na to. No? Mamaya we will see the story. Ano? Tapos, tinanong siya, anong meron ka? Tama? Wala po maliban sa isang boteng langis. Ibig sabihin, yun na lang ang meron siya. Wala nang iba. Ang importante, meron siya. Isang platitong mani. Isang boteng langis. Dito sa babae, sagot niya. Verse 3, look at this, sabi niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay. Diba? At mangutang ka. Ay, hindi ganun, ano? At humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. So, there is an instruction, sabi niya. Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay, tao. Okay? At humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Next verse, verse 4. Pagkatapos, magkulong kayong mag-ina. Okay. So, ibig sabihin, mag-ina sila. Sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Anong meron siya? Isang boteng langis. Okay? And yet, binigyan siya ng instruction na manghiram. Okay? Verse 5, umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Then verse 7 o verse 6, hindi alam ng ina na puno na ang lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat. Sagot ng kanyang anak. Diba? At tumigil na ang pagdaloy ng langis, no? At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Okay. In verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. Amen. So, kadalasan na pinagpapala ng Panginoon yung mismong ating ginagawa. Okay? Because our situation, we are already blessed. No need to be blessed. But rather, to bless yung ating ginagawa. Magkaiba. Amen? We as a person, we are already blessed. At hindi na i-bless yung bless na. Ano ngayon ang binibless ng Lord? Yung mismong ginagawa natin. Kaya nga sabi ni Eliseo, ano ang meron ka? Okay. So, alam ni Eliseo na meron siya. Kaya nga kung titingnan mo, hindi sapat. No? Imagine, isang boteng langis. No? Tapos pupunuin niya. No? Kung titingnan mo na yung mapagkukunan ay hindi sapat. Literally. Okay? Hindi sapat pupunuin niya. No? Hindi sapat upang matugunan yung pangangailangan sa pagkakataong ng kwentong ito. Ngunit, sabi natin, God bless, pinagpala ng Panginoon. Yung ginawa ng babae, ginawa ng mag-ina. At yung hindi sapat, nagkaroon ng higit pa sa sapat. Why? Because God blesses it. Yung mismong ginawa. Kaya nga sabi ko, kapag may needs,
dapat humingi tayo ng patnubay sa Diyos para sa isang bagay na dapat nating gawin. At pagkatapos, magtiwala sa Kanya na pagpapalain ito at paramihin ang mga resulta ng ating gagawin. Okay? Kasi kung minsan nag-e-end lang tayo doon sa humingi ng patnubay sa Diyos para isang bagay na dapat nating gawin. Okay? Nakakalimutan natin yung pagkatapos magtiwala. No? Kasi ang byproduct natin, pagkatapos nag-aalala. Oh. Ginagawa natin, di ba, yung Lord, i-bless mo naman po yung lakad ko ngayon, patnubayan mo po yung lahat ng aking ginagawa. Pagkatapos nun, naku, mangyayari kaya. So, nag-end doon, Nag-end doon. Kaya nga, pagkatapos, nandoon yung pagtitiwala. Kasi nag-isip ka na eh. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala. Yung pag-iisip ay hindi pag-aalala. Pero yung sobrang pag-iisip, maaring magdala kasi nag-aalala ka. Amen? I hope you see the difference, di ba? Dapat tayong humingi ng patnubay, Di ba, sa umaga pa lang, I know you are praying, Lord. Salamat sa araw na ito. Marami akong gagawin, Panginoon. Alam ko na ang patnubay mo ay nandun. Alam ko na ako ay gagabayin mo. Ngayon, kung alam mo, di magtiwala ka. Because you believe it. Amen? Kaya ka lang gaalala, kaya hindi ka nagtitiwala. Kasi, hindi ka sigurado sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Pagkatapos, magtiwala sa Kanya na pagpapalain ito. Pararamihin ang mga resulta ng ating gagawin o yung ating gawain. It is God Himself who blesses yung ating mga ginagawa. As a person, we're already blessed. Amen? But God will still bless yung ating mga ginagawa. Ano mga ating ginagawa? Sabi natin, kaya nga sa atin, hindi na tayo nangihingi, kundi, ini-enforce natin what God has already given to us. No? Hindi, Lord, ingatan mo ko. Hindi. Ang sinasabi natin, salamat, iniingatan mo ko. Magkaiba yun. No? Meaning to say, alam mo, iniingatan ka ng Diyos, so you declare it and enforce it. Alam ko, Panginoon, na iniingatan mo. Hindi yung paglabas mo pa lang sa bahay, Lord, ingatan mo ko, baka masagasaan ako, yung aking mga anak. Hindi. Kundi, paglabas mo pa lang, salamat, Panginoon, at ako'y makakarating ng payapa at maayos doon sa aking opisina. Amen? Sa aking pagmumotor, hindi ako masasagasa ng aso. Hindi ako makakasagasa. No? You enforce it kasi it is already there. No? Hindi mo to hihingin, kundi you will enforce it. Kasi ito ay nandyan na. And then, sabi natin, pagkatapos ay magtiwala sa Kanya na pagpapalain ito at paramihin ang mga resulta ng ating gagawin o anumang gawain. Amen. Alam ko, maraming sasakay sa aking tricycle, sabi ni Kuya Romel. Hindi lang, sakto, kundi may sasabit pa yan hanggang bubong. Overflowing. Yun ang siksik, liglig. Umapaw. Di ba? Amen? Nakikita niyo relasyon, di ba, ng salita ng Diyos, no? It is something na talagang you can relate it, no? As long as you get the point of the Word of God. Say amen. Look at Deuteronomy chapter 28, verse 8, for you to get inspired, no? Sabi dito, pagpapalain ng Panginoon, ang alin? Ang lahat ng ginagawa ninyo. At pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Amen? Kung binigyan ka niya ng trabaho, hindi ka pagpapalain dyan. Oo. Amen. Pagpapalain na,
ang lahat ng ginagawa. Hindi niya sinabing pagpapalain ka na. Hindi. Kasi you are blessed na eh. Ang sinabi niya, pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa mo. Lahat ng gawain mo. Amen? At pupunuin ng ani ang bodega ninyo. Amen. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Alam mo ba ang sagot sa 100 times 0? Sabi, ibang subject na. Diba? Alam mo bang sagot sa 100, sabi natin, times 0? Siyempre, alam mo yung sagot, di ba? Kung ano yung sagot? Infinity. Hindi pala, no? 0. Di ba? Now, maraming tao, kaya hindi nakakatanggap ng mabubuting bagay, baka kasi hindi nila alam ang ginagamit ang kung ano ang mayroon sila. That's the problem. No? Kung hindi mo alam kung ano ang meron ka, you will not produce anything. Amen? Kahit marami pa yan. Pero hanggat hindi mo alam kung ano ang meron ka, 0 ka pala wala ka pala Hindi, meron ka. Ang problema, hindi mo lang alam kung anong meron ka. Then what will you gain? Nothing. In spite of a lot of opportunities, wala kasi hindi mo alam kung ano ang meron ka. Kaya hindi natatanggap kasi hindi mo alam na meron ka palang isang boteng langis. Hallelujah. Okay. Kung sinabi niya na, ay, wala po do you think magpuproduce? Hindi. No? Kasi sinabi niya, wala Pero nung una sinabi niya, wala po, maliban, di ba? Sa isang boteng langis. At least alam niya kung ano ang meron siya. That is so important, no? Alam mo kung ano ang meron ka. Say amen? And then, you will receive. Because you know what you have. Say amen. Sabi sa katabi mo, meron ako. Meron ka rin. Tama? Langis. Meron ako langis. Di ba? Now, you have to know kung anong meron ka. No? Kasi whatever 100, tawag ito, marami nang pinalampas, di ba? Kung minsan, ang dami nang lumampas sa buhay ko di ba? Sayang, dapat yun, ginrab ko na, di ba? Kasi hindi mo alam, pag hindi mo alam anong meron ka, hindi mo alam iakma yung mga opportunities na dumarating. What's the problem? Because you don't know what you have. Say amen. Kaya nga, kailangan din tayong humakbang ng may pananampalataya. Ngayon, alam mo naman, meron ka. Alam naman niya, meron siyang isang boteng langis. Pero kung sinabi niyang, magkasya ba to? Di ba? Malayo bang mararating to? Meron bang mararating ito? Di ba? Kaya lang, kailangan din tayong humakbang ng may pananampalataya. Say amen. Naku, sabi niya, muulan, malakas ang ulan. Huwag na ako lumabas, sabi ni Kuya Romel, walang pasero. Sabi niya, maulan. Sabi niya, wala. Diba? Kailangan din tayong humakbang na may pananampalataya. At bahagi ng himalang ito ng mag-ina ay ang pag-alok, paniniwala, pagsunod, paggamit ng kung ano ang mayroon sila. Look at that, diba? Bahagi, that's why they experience miracle. That's why they experience natugunan yung pangangailangan nila. At the end, nakapambayad pa sila ng utang. Tama? At saka, meron pa silang sobra na kanilang magagamit. Amen. Okay. So, they experience this, di ba? Di ba sabi ni Elise, ano ang may tutulong ko sa iyo,
Ano bang meron ka? And then sinabi niya, inalok niya yung meron siyang isang boteng langis. May sabi, inalok niya, eto ang meron ako. Bagamat sa una, di ba, sabi niya, wala po. Maliban sa isang boteng langis. That is his response. Meaning to say, they offer what they have. At naalaman niya na meron siya. And then Eliseo instructed na puntahan mo yung mga kapitbahay. Di ba, sabi niya, at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahiram. Hindi niya sinabi, naku, baka hindi ako pahiramin ng aking mga kapitbahay. Yan pa, sabi ng mga yan, di ba? Minsan negative ka agad, no? Hindi ako pahiramin ng mga kapitbahay ko yan, di ba? Baka wala sila. Wala silang yung mga lalagyan na yan. Pero, hindi niya inisip yun. Naniwala lang siya. Hindi niya tinanong, sino kaya meron dito? Sino kaya wala dito? Hindi. No? Basta, he go around. Nag-ipon siya. Naniwala siya doon sa kanyang sinabi. Naniwala siya doon sa sinabi ni Eliseo. And then, ano sunod? Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay, ginawa na niya yung sinabi mismo ni Eliseo. Hindi marami na siyang nakuwang mga lalagyan, tapos tinignan, ito lang. Diba? Naniwala siya. And then, ibinuhos, nagtaka sila, minito sa'yo nandun yung pagsunod. At napuno yung lahat ng lalagyan. Okay. Kaya napuno, ginamit nila kung ano ang meron sila. Nandun yung paggamit. No? Hindi lang nandyan, kung minsan nandyan, di mo ginagamit eh. Diba? Walang mangyayari. Pagka yung alam mo na meron ka, alam mo na nanampalataya ka, alam mo na niniwala ka, and then you offer it, sumunod ka, imposibleng walang pagtugon na mangyayari sa ating mga kani-kanyang buhay. Amen po. And then, nung napuno na, tumigil na. Ibig sabihin, hindi waldas ang Diyos. Amen. Hindi, sige, meron pa yan. Diba? Nag-stuck, hindi. Nung napuno na, wala nang lalagyan eh. So, ibig sabihin, ang Diyos hindi siya nagsasayang. Amen. Sabi sa katabi mo, huwag kang magsayang. Diba? It has to be, manageable. Diba? It stops. Bakit? Wala nang wala nang mapaglagyan eh. Pag wala nang mapaglagyan, huwag mo nang, kasi sabi, siksik, liglig. Pag siksik, hindi. It just show na, tawag nito, walang nasasayang. Meaning to say, still God will give you wisdom na walang masasayang na mga bagay-bagay sa iyong buhay. Say amen. That's why, reminded tayo 2 Peter chapter 1 verse 3, nakamag-anak nito yung Ephesians 1:3, ang kapangyarihan ng Diyos, anong sabi? Ang nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Ito'y sa pamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya. Amen? It is the power of God. That is not your own power. It is the power of God. Sabi niya, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Pagkatapos, nag-aalala ka. Amen? Pagkatapos, English na lang, nagwo-worry ka. Ayan. Ayaw kong mag-English ngayon para hindi kayo dumugo ang iyong ilong. Hindi. Tawag nito, Tagalog, di ba? Amen? Hallelujah, you believe in God, amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang magbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Amen. Ang pinapatungkol na mabuhay, dito. Amen. Tayo kasi may buhay na nawalangan din, di ba? Hindi. Bigay na yung pangangailangan natin. Kundi ang pinupuntiryan dito,
Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Kaya nga kung yung mga bagay tinatangkilik natin, it is because of the power of God. Amen? Lahat ng bagay na meron ka, lahat ng bagay na tinatangkilik mo ngayon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Oh. Amen po. Na kailangan bagay na kailangan natin para mabuhay. Look at Ephesians chapter 1 verse 3. Magkamag-anak ito, di ba? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay. Say yes. Ibig sabihin, lahat ng mga pagpapalang ito ay nakuha na at ibinigay na sa atin. Say yes. So, sinasabi dito ni Paul, sinasabi niya dito kung ano yung atin na. Kung ano yung nasa atin na. Hindi yung bagay na magkakaroon ka pa lang. Kung hindi ito yung mga bagay na meron ka na. Remember, ito ay hindi pagpapalang dapat pang hanapin. Kundi mga pagpapalang dapat matuklasan at tamasahin. Say yes. No? Hindi, you're not seeking for it. Instead, you are discovering it. Kasi meron na eh. Kaya nga, you have a blessing. Meron kang baka hindi lang isang boteng langis ang meron ka. Baka isang drum yan. Whatever it is. No? Ang importante, meron ka. At kapag meron ka, you try to discover it. At kapag nalaman mo, it is something na ito ay iyong i-enjoy o ito ay iyong tamasahin. Hallelujah. Yung blessing na ibinigay sa iyo ng Diyos, it is something that we have to enjoy. Di ba? I think I have preached one of my preachings sa Proverbs na yung blessing, there is no sorrow in it. Di ba? Kapag binless ka, walang sorrow. Ano ba yung sorrow? Walang sorrow, yun. Walang lungkot. Walang sama ng loob. It is a blessing, di ba? Ano ba naman trabaho to? Hirap-hirap. Hindi blessing yun. Pagka ganun kasi nahirapan ka, di ba? Parang nangungusumisyon ka, binigyan ka pa ng trabaho, nangungusumisyon ka naman. Di ba? So, if you see your job as, Lord, thank you, Lord, binigyan mo ako ng trabaho. Tapos nangungusumisyon ka sa blessing mo, no? That's not the case. It should not be, di ba? Pag blessing, ini-enjoy. Oh. Amen? Ang hirap naman ng trabaho na to. Ano ba yan? Nakakakonsumi. O, di ba? Pero pag 15:30, ang sarap na may trabaho. No. There is no sorrow, di ba? No? Kaya nga, yung blessing dapat tinatamasa. Ini-enjoy. Kaya ano man ang ginagawa ninyo, i-enjoy ninyo. Amen? Kung yung mga anak, blessing yan, i-enjoy nyo sila. No? Kasi blessing sila eh. Kung yung hanap buhay mo, blessing yan, i-enjoy mo. Nakatingin si Mai sa akin, tsaka sila ng matinding. Lunes, enjoy. Martes, hindi na naman. Maghintay ng linggo, enjoy na naman. Makakarinig ka ng di ba? So, look at how God trains us, di ba? Ganun tayo, tinuturuan ng Diyos. Amen? It is something that we have to enjoy. If it is a blessing. There is no, sabi nga natin, there is no sorrow. No. Bakit ka mag-aalala, di ba? Matatapos ko yan. Bakit ka mag-aalala? I can do all things. Hallelujah. Through Christ who strengthened me. Kasi blessing siya. So, when it is a blessing, you discover it. Ngayon, hindi mo na dinidiscover. Alam mo na praise God. Wala ka na sa period of discovering. Hindi yung, Lord, saan kaya ako magtatrabaho? Lord, anong kurso kaya ang kukunin ko? No? Lord, pag natapos ako, sabi niya, anong opisina yung a-applyan ko? Wala ka na in a period of discovering. You are already in the period of experiencing the blessing. Hindi mo na dinidiscover.
Amen? Kaya yung mga graduate, huwag kayong mag-alala. Merong trabahong nakahanda sa inyo. Oh. Amen. No. At least yung iba nag-aaral, ikaw gumraduate na. At least yung iba, magbo-board exam pa, ikaw pumasa na. Di ba? So, every blessing, it is something that you can enjoy. If you recognize as a blessing, that's the difference. No? Malaking pagkakaiba ng naniniwala sa Diyos tsaka walang paniniwala sa Diyos. Malaking pagkakaiba. Oh. May tricycle ka, blessing yan. Ba naman tricycle to? Lagi sira. Ano ba yan? Ano ba yung blessing na yan? Anong klaseng blessing to? Palagi sira. Oh, hindi. Hindi siya blessing. You enjoy it. Oh, di ba? Eh, paano pastor nasira? Ibig sabihin, pinapa-exercise ka. Oh. Oh, hallelujah. Amen. No? Pagpapalang dapat matuklasan at ito ay tamasahin. Oh. Amen. Now, tayo na naglagay ng ating pananampalataya kay Kristo ay hindi pa lang tayo patungo sa pagpapala o patungo pa lang sa tagumpay. Kundi tayo ay nagmula na sa isang tagumpay na nagawa na ni Kristo. That's the difference. Amen? Hindi tayo nananampalataya para pagpalain. Kahit hindi ka nanampalataya, you are already blessed. Kaya lang hindi mo na-enjoy kasi hindi mo na-recognize that you are blessed. Amen? Parang hindi ka naman kamahal-mahal, pero minahal ka ng Diyos. Di ba, kung minsan yung nakikita natin palabas na ampon, di ba? Tayo rin naman, inampon ng Diyos. Pero yung pag-ampon sa atin ng Diyos, hindi siya naawa sa atin. Kundi, mahal niya tayo, kaya ganun. Amen. It is His own love. No? Say yes. Meron ka nakakita ano ba to? Hindi maganda. Sige, naawa ka, malimit na awa kaya inampon. Hindi. But to God, it's different. Mahal niya tayo, that's why inampun niya tayo. Oh. Of course, only begotten si Jesus. Diba? Hindi ka ba natutuwa? Kung ampun ka, si Jesus only begotten, kapatid mo siya. Di ba tama? Oh, begotten. Oh, amen? Kung anong meron siya, meron ka. Amen? Yung rights niya, rights mo rin. The same. Amen? Huwag ka na magalit. Dahil lampong ka lang. Hindi. Kung hindi, you are loved. Oh. Amen. Hallelujah. Now, kapag tayo ay, I will end up, no? Kapag tayo ay naniniwala at kumikilos ng may pananampalataya, ang mga spiritual na pagpapalang ito ay nagiging physical na katotohanan. Hallelujah. Praise God. All spiritual blessings already in us. Kung naniniwala ka. Amen. At yung pagkilos mo, ito ay naaayon sa paniniwala mo. Hindi yung, sabi niya, oy, isang boting langis lang to eh. Baka hindi naman mapuno yan. Meaning to say, gagawa ka nga, hindi nakaayon doon sa pinaniniwalaan mo. Amen? Kaya nga, kapag tayo naniniwala at kumikilos ng may pananampalataya, yung lahat ng bagay na spiritual, all spiritual blessings already in us, time will come, lahat ito ay magiging realidad sa ating mga buhay. In fact, most of us, ito ay atin nang nararanasan sa ating mga kani-kanyang buhay. Say amen? Kaya nga, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat mabalisa. Yung mabalisa, ito yung sobrang pag-uukol ng oras sa kakaisip. Yun ang description ko ng mabalisa eh. Di ba yung mabalisa, parang sobrang iniisip mo. No?
Hindi sabihin, dito ka pa lang, nakarating ka na sa buwan. Sa kakaisip mo, di ba? Nasa lupa ka pa lang. Iisip mo, nandun na sa buwan. Diba? Nag-iisip ka nga, no? Pero, sobrang pag-iisip. Ang sabi, mag-isip lang. No? Pinag-iisipan. Amen? Pero sabi niya, engineer, kasi masyadong mahirap kaya talagang pinag-iisipan ko Diba? Amen? Sa exam, makita mo pa lang yung problem, alam mo nang atakehin yan. Alam mo na kung paano sagutin. Kahit anong isip-isip mo na yan, kapag hindi mo alam, wala kang masasagot dyan. Amen? So, hindi mo kailangan yung sobrang pag-iisip, wala kang masasagot. Kasi hindi mo alam. Diba? Kaya nga, pero hindi naman ibig sabihin, dali naman yan, hindi ko man lang pinag-isipan. That's not true. Diba? Pinag-isipan mo rin. Pero alam mo lang kung paano mo isipin. Yung ginagawa nyo, yung trabaho nyo, pinag-iisipan nyo rin yan. No effort lang kasi you knew it already. Pero pinag-iisipan mo yan. Amen. Oh. Hallelujah. So, tayo dapat mag-alala, sobrang pagukol ng oras sa kakaisip tungkol sa ating pangangailangan. Yung iba naman, doon na lang nakatuon. No. Again, babalik ka uli. When it is a blessing, it is something that you have to enjoy. Amen. Ni-enjoy mo, nalaman mo na Well, yung mga material things na needs natin, hindi natin alam, ito ay idadagdag lang. Hallelujah. Amen. Ito ay mga bagay na idadaglag lang habang dinidiscover natin, ini-enjoy natin, hinahanap natin ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, na-mention yung 6:33 ni Ma'am Shea, ngunit higit sa lahat, sabi niya? Bigyang halaga ninyo ang gawain ng kaharian that pertains sa kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. And look at this. At ang lahat ng mga bagay, take note dito sa mundo. Hallelujah. Hindi sa kabilang buhay. Dito sa mundo na ito ay idaragdag lang sa inyo. Amen. So the more na binibigyan nating halaga, gusto ko yung translation na to, ang gawain ng kaharian ng Diyos. The more, meaning to say, tawag nito, nadidiscover mo kung ano ang ibinigay na pala sa iyo ng ating Panginoon. Baka hindi mo alam, hindi lang isang boteng langis ang meron ka. Baka yan ay isang galon na. Diba? Whatever, ano man ang meron ka. Remember, you can only discover the goodness ng Diyos sa atin. It's through His Word. Amen. Again, God blesses us our doings, yung ating ginagawa. Hindi na tayo, kasi blessed na tayo Ang pinagpapala niya yung ating mga ginagawa. Say amen. At habang kung pinagpapala niya to, edi anong nangyayari? Lahat ng bagay dito ay pawang lang, dagdag lang. Ito ay idinadagdag sa atin. Maaring sa iba na isang takal lang, maaring sa iba siksik, maaring sa iba liglig, maaring sa iba ay umaapaw. Magkakaiba. Huwag mong ikumpara, baka sa iyo, sabi mo, bakit ako hindi siksik, hindi liglig? Ako lang parang takal lang. Baka naman ang takalan mo, talagang drama mo. yung isa, siksik, di ba? Pero malit lang. Ikaw, yung takalan mo pa lang, laki ng takalan mo, no? So, amen? So, wag tayong mabalisa, wag tayong mag-alala. Amen? Kung hindi, nag-iisip man tayo, pero hindi tayo nag-aalala. Dahil alam natin ng Panginoon ang siyang nagbi-bless ng mga bagay na ating ginagawa. Amen po? Thank you, Lord. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita at patuloy namin itong naunawaan at patuloy na enjoy ang biyaya ng iyong makapangyarihang salita. And thank you, Lord, for the
right understanding of your word na masasabi namin na ang mga salita mo ay patuloy na nangusap sa bawat isa sa amin. At lahat ng papuri, pasalamat ay sa iyo namin binabalik sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.